to Angulo dito sa TV5. Bukod sa pagiging anak ni dating Senador Rene Compañero Cayetano, hindi halos kilala ng publiko si Pia bago siya tumakbo sa Senado. Pero ngayon nakagawa na siyang sariling pangalan sa Senado, malayo sa anino ng amang Yumao. Samahan niyo akong busisiin ang anggulo niya bilang politiko. Pia, Pia, Pia Cayetano. Mula apari hanggang hulo, malaki ang tulong ng mga batas na naipasa ni Pia Cayetano. Sa Senado, pasadong-pasado si Pia. Pia, Pia, Pia Cayetano. Pia Cayetano. Noong unang sabak niya sa politika, Senado na kaagad ang tinarget niya. Una siyang nagpakilala bilang si Compañera Pia na anak ni Compañero Rene Cayetano. By means of service of the summons. Pero sa ikalawang pagtakbo niya, ibinida na niyang pasado na siya sa Senado dahil sa mga naipasa niyang mga batas. Kita ko na ang daming mga bills na talagang grabe ang pagtatrabaho ng iba-ibang senador, no? Bago pumasok sa politika, nagtrabaho bilang abogada si Atty. Pia Cayetano. Nahasa siya sa corporate at intellectual property law. Ang ama raw ni Pia ang nag-udyok sa kanya noon na maging abogada. Siguro panigurado ng tatay ko na may trabaho ako, mapapakain ko yung sarili ko. And obviously, it's what I use now as a senator. My experience as an entrepreneur, of course, still helps me understand some things, but it's my being a lawyer that really helps me now as a senator. Sa edad na 38, siya ang pinakabatang senadora na nahalal sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Sa pagtakbo niya noong 2004 at 2010 elections, parehong ika-6 na pwesto ang nasungkit ni Senator Pia Cayetano. Hardworking at saka yung ang puso niya nandun talaga sa issues ng kalusugan at saka kababaihan. Taong 2007 nang muling magmarka sa Senado ang apelyidong Cayetano. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sinolo ni Senadora Pia ang pag-ukit ng kasaysayan ng Senado. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng magkapatid na sabay magsisilbi bilang senador. Sa edad na 37, nanalo rin bilang senador ang nakababatang kapatid ni Pia na si Alan Peter Cayetano. Para kay Senator Alan Peter, noon pa man, ating-ate na sa kanila si Senadora Pia. Senator Pia is truly God's blessing to us. Bukod sa may magulang kang tutularan, yung sister din. So actually, siya ang disciplinarian partially sa pamilya. Para din siyang auditor. Kasi bago pa ipagbawal ng presidente yung wangwang, bawal na sa bahay yun dahil sa sister ko. Ngunit ang nasabing tagumpay sa Senado, may katuwang din na kontrobersiya. Taong 2008 na magkaroon ng sagutan sa pagitan ni Senator Pia at Senator Jampi Madrigal. Tungkol sa paghiling ni Senator Jampi ng karagdagang pagdinig sa panukalang batas para sa kalikasan. Whilst we appreciate the committee's action on the aforementioned bills, I express deep concern and manifest my objection over the apparent short period of time being allotted for the discussion of these numerous bills in one public hearing. We are in the hearing now, and you may ask your questions now. And to say that you will be accused of unduly delaying in the interpellation, you may ask your questions now. So I will not even. So you do not want to be interpolated, and you don't want me to interpolate each bill? Madam Senator Madrigal, I never said anything about not wanting to be interpolated. I said you have the opportunity to ask questions in the hearing now, so you need not assume that you will be accused of anything in the interpellation stage. Dahilan para mag-walkout si Senator Madrigal sa gitna ng komite. Gusto ko nga, pabayaan ko na ito, then I have 9 bills to my name. Maraming senador ang nasasabit sa kontrobersya pagdating sa kanilang pork barrel fund. Pero ang senadora na si Pia, inilaan ang kanyang buong allocation fund para sa kanyang advokasya. Ang mahigit 71.1 million pesos pork barrel funds na natanggap ni Senadora Pia noong 2011, ginamit niya sa mga programang naglalayong matugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan at pang-edukasyon ng ating mga kababayan.
Simula sa 13th Congress at magpahanggang ngayon, patuloy pa din pinapatunayan ni Senator Pia ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Kaya naman kahit hindi pa desidido si Senator Pia kung tatakbo siya sa susunod na eleksyon, patuloy pa rin daw niyang paglilingkuran ang mamamayang Pilipino. Okay naman. Hindi ko to pinasok na may plano, so hindi ko rin to tatapusin ng may plano. I mean, I'll finish my term in 2016 and then I take it from there. I don't really have any plans.